So good evening everyone! We are here in another episode of Iron Man! And again, My name is Angelo. This is Don. this is Dexter, And this is Angelito. and we are the Iron Man! Yun, palakpakan naman tayo mga bro! Yes! So another day, another episode na naman, no, for us. So kamusta naman yung mga nagdaang linggo? So by the way bro, kasama pala natin yung si Brother Angelo. Angelo. Welcome to. Thank you. Oh, yeah, Good to have you here. Oo nga, grabe. Na-starstruck ako nung nakita ko si Brother Angelo pagpasok ng studio. Sabi, uy, someone is here! Expect mo nga isa sa mga cameraman natin yung mo. Oo, yun Kasi yan. ano eh. Oo, kasi si Brother Joby, yung last time na kasama natin sa episode, hindi siya nakapunta. So, anyhow, kamusta naman? So, I think it's been a week since the last taping natin. So, kamusta naman? Meron pa kayong mga testimonies about whatever God is doing for us? Yung last week, actually, ito nga. Ay, may share ka sa akin. May sinabi siya sa akin, bro. Sabi niya sa akin, may share ako pero ilalakad ko na lang sa Iron Man. Mo, ate na mo, napainom pa. Na-involve talaga si Iron Man dun sa testing no Iron. Ay, maganda to topic na to. Right, di ba sinimula na nga natin si Iron Man, which is magsasalita tayo dito sa harapan ng camera. And kung right after nung shooting natin na yun, inatake ko na pala. Ako ba yung shooting? After listening to ang inatake sa akin ng malaman sa confidence. Sabi ko, di ba parang medyo dahil siguro first time natin, nagraratin ako, tapos nabablaan ko. Actually, kahit ako din, bro. Nagraratel ako nung first episode. Right. Oo, yun. Yes. Then, driving, pauwi kami sa bahay, tayo tingnan ako, sabi ko, siguro nakita sa akin. Siguro, hindi mo na ako sasama sa dito. Okay na ako doon sa Bible stand na. May gano'n. Then, di ba, nabanggit ko rin that day, social media, it has negative effect on the positive effect. Okay. So, mula scroll ako, waiting ako, scroll ako, papaantok. Merong positive effect na tumamasakin si social media. Ang meron nung quote kung saan nakalagay. Ewan ko, bigla siya nagpapap, nung sa Reels or Reels, o nag-reels siya, bigla siya nagpapap ng when the enemy saw you, pag lumalapit ka na kay God, He will attack you, and He will attack your confidence. Ang galing nung No quote pa rin. para sa meron nga siya nakalita mo hindi ko na maano kasi ano yung lyrics pag inalis mo hindi ko na Oo. Meron gano'n. Yung kapag kahit gusto mong balikan, hindi mo na mabalikan. meron siyang biblical reference. Hindi ko mahuli kaya ako ganun nagsisearch ko sa Google ano ka Scriptures. meron siyang scripture. So ayun, isa yung sa mga target ko sana mabasa ko siya na agad. And then ito naman pala dahil napasa ko siya nagkaroon ako ng ikaw pala to sige, balik ako next week. Yes. Kaya Kaya maganda, no? Palakpakan natin yung testimony ng mga dito. Grabe, no? Kasi may masasabi ko doon, bro. Dito totoo yun. Di ba, ayaw kasi ng ito marami sa atin, di ba? Akala kasi nila, yung kadalasan sinasabi natin na gumagawa naman ako ng mabuti. Ang akala ng mga tao na kapag gumagawa tayo ng mabuti, kinagagalitan yung isa pa na. So, totoo lang, bro, nabasa ko siya, hindi siya kinagagalitan ni isa pa yung good deeds natin. Ang kinagagalit niya at ayaw niya mangyari that we are being close to God. See? Kaya all the things that He is going to do is all about separating us from that. Kaya tayo nilulure sa mga makamundong bagay like money, power, fame, famous. So, para malayo yung attention natin kay God. So, ganun yung ginagawa ni Satan. Kaya, yun yung kadalasan na yun, katulad yun sa last Bible study namin last Sunday. Nagkaroon din kami ng mga testimonies doon, bro. Mayroon mga bagong Christians na mga bago nag-surrender kay Lord, actually. Then, I remember the first time that I accepted Christ, na kayo nagsabi sa akin nung bro, di ko makakalimutan yung araw na yun na sabi mo, Bro Dex, you are on fire. Kailangan mo ng community, kailangan mo ng Iron Man to pray for you kasi the enemy will try to distract you. They will double time to turn away your attention to what you are doing right now. Kasi yun yung ayaw ng kalaban mo palapit kay Lord. Kaya yun din yung naalala ko
At sinabi ko dun sa mga bagong Christian. Kaya what we did that Sunday, yun yung testimony ko. Last Sunday, we had a Bible study. Right after our service, we went back home. Tapos, doon kami nag-Bible study. So doon, we pray. We pray for those newly surrendered Christians. We pray for their armor, especially yung spiritual battle ng mga on fire. Iba yan. Iba yan. Nagdo-double time. Kaya mapapansin natin, di ba, kapag lumalapit tayo kay Lord, bakit gano'n? Mas lalong dumadami yung problema natin. Kasi ginagamit ng kalaban lahat ng weakness natin. So for example, yung weakness ko, halimbawa, pera. For example, pera, trabaho, minsan relasyon, minsan pamilya. Doon gagalaw yung enemy. Doon niya sisirain yung yung diskarte mo para ma-turn away ka na. Sasabihin mo sa sarili mo, ay, parang hindi naman totoo yung Diyos eh. Bakit kung totoo yung Diyos, bakit kinakayaan niya sa atin to? Pero to be honest, si Satan yung gumagawa. So that's my testimony. Kaya really, this podcast, the Iron Man, we are iron sharpens iron. This is really important. Sometimes we tend to forget things. Sometimes kailangan din natin ng may mag-remind sa atin, like encouragement. At ito nga yun, paulit nung last episode natin, ito yung sinabi natin, the purpose natin is to encourage also, even not only our viewers, but also our listeners. So any testimonies, bro, for you guys? Ang dal-dal ko, bro. Sa akin siguro yung testimony ko recently, mas nagiging calling na ako sa personality ko. So, previously is medyo aggressive, pagka medyo pero ko-complain. Nag-return back ako na complaint. Nag-recheck ako ng mga release at complaint. But recently, instead of a rejection, from knocking out acceptance na okay. Paniralan natin yan yung complaint mo, then i-rectify natin yung try natin mag-create tayo ng solution. So, instead na nagkakaroon ng negative environment sa either sa office or even sa bahay, inuuna kong pagka meron lumalapit sa akin, maghihingi ako ng guidance. Nagkasaya ako, yun yung nagiging response ko after prayer. Marami, kanilang nagiging, yun yung recently yun yung magiging gusto ko i-testify na pagka meron tayong guidance kay Lord, yung personal, not just sa personality, pero yung environment natin, ma-change din natin ng how relax we tayo get. How we react to those negative years. Totoo yan. Actually, yun yung pinag-aralan natin nung nakaraan, bro. Doon sa may soil, ikaw nagsabi niyan yung fruits. Nakatanda ko yun. Actually, meron tayong clips na di ba? Yung makikita mo yung mga fruits kapag tumubo na yung soil, yung seed isa. Makikita mo na yung, yun na. You are not offended immediately. Goodness, faithfulness, ang dami, di ba? Ang dami na nung world. At kalimutan ko kung anong Bible verse. Pero nakasulat yun sa likod nila. Galatians. Galatians. I'm reading it right now. Yun! Di ba? Di ba? Galatians. Okay. Ikaw, bro. Okay, mas-share ko lang siguro is, about God's healing. It doesn't necessarily mean i-heal ka ni God for something, yung palalang sakit or manita sakit. So it's just a simple story. One time na I woke up and parang masakit yung tuhod ko. Okay? So parang isipin mo bakit kaya? Is it sun-paging ako? So, but I reject that thought. Okay, I don't like that thought. And then, so every morning I pray before I do anything. I always pray. So but although I did not pray specifically for that need, I did not specifically pray for that. So after I finish praying, so diretso na ako sa work. But before going to work, on my way to the lift, going down, by the way, I live and work in the same place. Yeah. So I just go down and go up to my workplace. So, nung pababa na ako sa lift, may nakasabay ako ngayon na isang lalaki. So, siya, nakasaklay. Kapag nasaklay, so I was thinking, bakit yan sa blessing ko, ngayon candy or something.
And then I thought in my mind, okay, I'll pray about for this man. So just that I'm behind him, I am praying, hoping God heal this man, whatever it is, heal him, Lord, give him comfort. And then while nag-prepare ako nun, so nag-open naman yung door, and then palabas na rin siya. So pasabas na rin naman ako. And then after I prayed for that man, you know, I felt as I was walking, I'm getting healed. I really felt that. So, kasi nung paglabas ko ng bahay, dahan-dahan ako maglakad kasi nga masakit. But as soon as I finished praying that prayer, yung lakad ko, na-feel ko, pabilis. Parang tapos na sa yung powers. So, sometimes ganon din kasi, no? Sometimes you need to pray for other people as well. Again. It's parang selfless. Okay, selfless prayer. Yeah, very important. So, ayun. So, I received healing by praying for someone else. Yes, wow. Amen yan. So, palapakan natin si brother. Napakaganda, no? Napakaganda ng mga testimonies natin for tonight. Pero yan, so pupunta na tayo doon sa ating topic, Common Bro. Yes. Yan, ito, I'm very excited about this topic. So yan, tapos na yung ating mga testimonies. So, we're about to discuss about the book of Job. Pinag-aralan, dinadaanan natin yan, di ba? Every weekend, even right now, it's in our series. Pero, kaya kailangan natin siyang i-discuss. Kasi, dito sa Iron Man, ito yung isa sa mga purpose. Kasi, in our Bible study, of course, it is like a teaching. Sometimes we cannot interrupt the preacher. We cannot interrupt the teacher. Kasi nga, nagtuturo siya. So, yung mga gusto nating itanong, yung mga gusto nating sabihin, yung mga comments natin on that particular moment in the Bible, hindi natin siya na-open. In this platform of Iron Man, everyone can connect. So, ganun din sa mga nakikinig sa amin ngayon. Technically, kung may mga tanong po kayo, you can leave the comment section. So, ipinapost naman namin ito sa aming Spotify, sa Facebook, TikTok, and YouTube. Kung meron kayong mga deeper questions pa, pwede po kayong mag-leave ng comment and we're going to answer that. So ngayon, ito yung Book of Job yung pag-uusapan natin. So pinag-aralan na natin siya, so we are not going through that. So we will reserve those reading assignment yun ng mga nakikinig sa atin para makarelate kayo sa pag-uusapan natin today. Dapat nagbasa kayo o magbasahin nyo muna si Job. O gusto nyo, post nyo muna itong video na to. Teka lang, ano ba yung sasabihin para makarelate ako? Tama. Post nyo muna itong video na to. Then, basahin nyo muna yung Job, chapter 1 and 2. Then, tsaka kayo mag-resume dito. Then, you can be related. Yung makaka-relate kayo sa pag-uusapan namin. So, yun. So, I think, let's go ahead and start by sharing our thoughts. Yeah, for Job yan. Yeah. So, who wants to start? Thoughts kay Job. Oo, yung nangyari kay Job, grabe yun. Grabe. Actually, yung yung meron si Job. Kung ano meron si Job. Actually, papunta kami ni JM sa Satwa. Last 2 days ago, JM, right? Papunta kami sa Satwa, out of nowhere. Naisip ko si Job, kasi topic natin. Right ako. Sabi ko, men, si Job, no? Kahit dalhin mo siya sa panahon ngayon, 7,000 lamps. Oh, what's 7,000 camels. Thousands. Thousands camels. Kahit dalhin siya sa panahon ngayon, mayaman ba siya? Oo. Di ba merong mayaman noon, na pag dinala mo sa panahon ngayon, pareha na lang. Oo, tama. Pero si Job, yung yaman niya, grabe kahit dalhin mo siya ngayon, siguro pa, 7,000, ang dami mong, tapos, ano pa rin hanapin? 3,000 camels, 7,000 sheep, tapos 3,000 oxen, may goat pa, di ba? Ang dami. Ewan ko lang kung may manok kayo, walang kasi pinakit na manok eh. Oo, Kung gano'n siya. nakaprito na bro. Hindi na nakakit yung ano, naprito na bro. Shawarma. Kasi nasa Middle East si Job, di ba? Nasa Jordan siya. Shawarma na siya. Sa land of Uz eh. Siguro baka Shawarma na siya. Ano siya is one of the biggest suppliers sana. Anyway, yun nga, kung mayaman niya na yun, is dinala mo dito. Kung mayaman siya, kahit dahil mo yung panahon na dito, what more, kung panahon na yun? Magkano camel ngayon? Isang camel magkano bro? What more pa kung bumalik ka sa panahon na yun? Ano yung asyon ka? Totoo.
So sabi ko, yan pa rin. Para sinampal ka ng kahirapan. Joke. Si JM, nakontra siya kay ano, siguro para siyang daw si si Tesla. Si Elon Musk. Diba dyan yung popularity niya, pagdating sa kayaman. Yes, I guess fastest ka mga top 1. Oo, big bro, no? Siguro kung tropa mo yun nung panahon, no? Joe, baka pwede naman makairam na isang ox mo dyan. Mabubuhat ko lang ng mga camera ko. Diba? Okay. So anyhow, kidding aside, pero when I read ako naman yung feedback ko, bro, yun nga, nasa Land of Uz siya, nung tinuturo, doon ko lang nalaman na yung Land of Uz pala is the Jordan before. Kasi ang galing nagtuturo eh. It's not just about teaching it. Hinihimay talaga pa isa-isa. So, parang, uy, may panibagong panilinuwa na naman ako na parang pwede kong i-share. Alam niyo ba yung Land of Uz? Parang, ano yung Land of Uz? Parang makikita mo na sa textbooks, di ba? But if you are going to deeper side, that's Jordan. And the Chaldeans and the Sabaeans, grabe. Then, this is the funny thing. Chaldeans is Iraq, right? If I'm not mistaken. Now, it's Iraq. Then, what is that? Siberia. Sabaeans are the Yemenis, right? Ngayon, I'm watching you, what you call the social media. Then, meron doon isang parang vlogger na naghaharang siya ng mga tourists. Then, gagayahin niya yung language on their like native language. He is trying to speak native language nung nakatak niya. At that time, that was Chaldeans. Doon ko nabasa yung Chaldeans. So, really, the Chaldeans is a language. And of course, Chaldeans he said, I'm from Iraq. So, it only proves that what I read on the Bible and what exactly na tinuro, yung palakalaki siya. Kaya nakaka-amaze, you know. Amaze pag may na-encounter ka, sinasabi ni Bible. Na-elect na sa nag-iisis tayo. Best pero ba bro, eto gusto ko eto sa akin. Natutuwa ako dun sa istorya na yun eh. Diba, yun nga, diniscuss kung gaano kayaman si Job, diba? Eto na. Diba, nagkaroon ng ano yun bro, sa langit. Diba, nagkita si Satanas. si God. Ano nangyari So mo bro? suddenly, yung introduction kasi ni Job about yung yaman niya, about yung meron siya, possessions niya. And then suddenly, napunta tayo sa heavenly realm. Oo, parang nagkaroon ng tininininin. Yes. Meanwhile, no, gano'n. Tapos yung scene napunta ngayon sa heavenly realm. Na dito nga sinasabi na nagkaroon ng gathering yung mga children, the sons of God, which is referring to the angels. Pero bakit, bro, matanong ko lang. Children of God. Sons of God. Sons of God. Pero ba't nandun si Satanas? Technically, di ba? Actually, partition ng angelic. Angelic din siya. One of the fallen angels. Sila yung mga nag-rebel. Yeah. Yes. So, the Bible tells us na may access pala siya. So the good and the bad, Yes. they have the access to the May God. access si Satan sa support. Biometrics So, eh. bro, teka lang if you're gonna think, may access siya. So, yung ibig sabihin, really, God is in control. Hinahayaan niya talaga na pumunta talaga si Satanas. Kasi, to be honest, if the enemy is a threat, then you will gonna do everything just to stop it, right? Pero parang siguro, ang makikita ko si Satanas, powerless talaga siya, no? And the Bible tells us also, nung pagdating niya doon sa seventh court, parang na-imagine ko yun habang papasok siya sa court na yun, hindi siya yung proud na reading. But isa sa mga parang ano lang yung bagil, lasing lang. So hanggang sa na-discover siya ni God at tinanong siya, Satan ang galing. Oo, nabasa ko yun, nabasa ko. Oo. Ay, Nalala ba? And doon malalaman natin na may access pala siya talaga si Satanas. Ang sabi niya doon, galing na ako sa earth, to and fro the earth, from here and there. So, paikot-ikot lang siya. At anong ginagawa niya doon? Well, the Bible gives an example anong ginagawa niya. Ayun yung nag-aanap siya nga talaga ng maliit. So, doon yung tatakyan siya ng pain, kung sinong kakagan sa niya, sa mga temptations, na from temptations. So, makikita niya kung saan yung weakness ng mga tao at doon niya atakihin yun. Yung opening, kumbaga. And so, ganun na yung story is about sa heavenly realms nga.
And then, Then bro, may kinuwento ka sa akin, hindi ko makakalimutan. Yung yun na nga, di ba, nag-usap na sila. Tapos sabi ni God, "Po, nakita mo ba yung ano si Joe?" Actually, ilang beses namin na parang napag-usapan din. Have you considered my son, Joe? Parang Upright man, Joe, di ba? kung ikaw bro si Joe, just an example, at narinig mo yung conversation na yun. nasa heavenly realm si God, Satan. Ano ba, ikaw busy ka sa buhay Ikaw mo, bro? busy ka sa earth, Yeah. okay? You're wealthy, You're you have all the wealthy. possessions, okay? And then suddenly God will mention you kasi says, have you noticed my son, Job? So parang nanahimik ka dito. Bigla na lang may nag-uusap. And then somehow all eyes on you. Parang, ba't ako? Oo, yes. Sorry, ba't ako? God, ba't ako? Nananahimik ako dito. Nakakatawag ka na. Kaya mo lang yung Yung 7,000 mo. Alam mo yung sa classroom, di ba? Who wants to answer the board, mga Ayan. question to teacher. Bigla kayo purong ba? Sa Dexter po, madali na yan. Oh, di ba parang magugulat ka na ako, ma'am. Sige lang, may naalala lang ako na funny thing na anyhow. It's not related, it's okay. Yeah, so anyway, bakit ginawa ni God yun? Okay, maybe it's funny, okay, pinag-uusapan natin na kung bakit nga nung kailangan i-mention si Job na nahihimik si Job nun. But actually, yung mga text after that, it is mentioning, yung grabe yung tiwala ni God. Oh, yun ang So, the best. eto naman, tatuloy kita ulit bro. Kung maririnig mo yon kay God mismo directly, sinabi niya, have you considered my son Job? He is upright man, he is a man of integrity, he shuns evil. So, what would you feel? Directly from God, right? So, I think kahit sino, sobrang you will feel really, really proud and blessed that God Himself will Acknowledging you, di ba? Friends? Tsaka, in order for you to be acknowledged by God, something is, nakita din talaga ng God, Yes. napatunayan niya. Right. Oh, so sa ating tingin ko, mag-iilan of be proud kasi yun nga, si God is, yung nagtitiwala siya sa faith, kay God, Oo, so, malaking tiwala niya na, kahit anong gawin ni Satan, hindi Hindi tutubi ito. Kaya isa rin yung sa nakakarinig failing to. Kasi hindi na alam ako the version yun. Yes. Hindi ka alam yung heavenly. Yes. Yeah. So, yun nga. So, after noon, di ba, nag-usap sila, bro. Ano naman yan, bro? Papatuloy mo yung kwento natin, bro. Ayan, so nag-usap sila and then immediately ito, sa like ako na I don't know. so sinabi ngayon niya, so kung okay si Job, yeah, na-notice ko nga si Job. And then sinasabi niya na yes, he loves you, okay, he's a man of integrity, yes. But it's only because pinaprotekta ko kasi siya, binigyan ko siya ng maraming ari-arian, binigyan ko siya ng maraming kayamanan, kaya kanya mahal. So, subukan natin tanggalin ngayon lahat yun. So, tingnan natin kung hindi ba siya magagalit sa'yo. Oh, ito curse ka niya in your face, di ba? Yung sabi sa Bible. And then, ano sabi ni God? Sabi niya, okay, behold, you can take whatever he has, but he sets the limit. Okay? You cannot touch him. You cannot touch Just him. his possessions, yes. Okay, whatever he has is yours. Do as you please, what you want. But don't touch them. Yes. Actually, bro, ito totoo to. Nung nabasa ko yun sa Bible na don't touch, so sabi ko, grabe si God, no? Parang, sige, subukan mo yung anak ko, pero huwag mong gagalawin, ha? Parang, manda ka sa akin pag ginalaw mo. Parang ganon, eh. So, doon din na-develop yung confidence mo na, di ba, tayong mga tao, we have certain problems. So, nung nabasa ko yun, sinabi ko, ngayon ko napatunayan na yung problema palang binibigay sa atin ng Lord and the challenges, sometimes hindi nanggagaling sa Kanya, nanggagaling sa enemy. At yun lang ang pinahintulutan ng Panginoon for us. So kaya tayo, kapag may problema tayo, we think that problem is technically in God's control. Kaya natin lagpasan yun kasi alam ni Lord yung limit natin. Yeah, pa. So yun, yung nabasa ko yun yung ano sa akin, yung na-pick up ko doon. So, grabe. So wala talaga tong kwento si Satanas. You are just like yung alam mo yung nilalarong yung nilalaro lang ng Panginoon. Naglamit lang siya ni God para ma-strengthen yun. Mas maningin. Mas strengthen his faith.
Oo, totoo. Tsaka actually bro, real talk masingit ko lang. Yung nangyari kay Charlie Kirk. Yes. Nakita niyo yun, di ba? Ibig sabihin, yung enemy kasi, di ba? Enemy is try to, yung kinati niya yung someone which is on fire. So, tingnan mo yung nangyari sa Amerika right after that, di ba? Sumabog. Pagsabog, milyon-milyon tao yung nagpunyaki, I mean, nagtipon-tipon in God's presence, alam mo yun? Mas maraming bumalik sa pananampalataya. So, yun yung, kaya yun yung mga bagay na akala ni Satanas nakakaisa siya. Like what he did for Job, di ba? Akala niya, makakaisa siya na upright pala, okay, tinesting, sumabog, di ba? Ayan, tinan mo. Sa pangyayari kay Job, hanggang sa henerasyon natin ngayon, 1,000 years ago, we still receive the lesson at nagiging on fire tayo in Job, di ba? And we can learn a lot of things from kung ano man nangyari kay Job. So yun na, punta na tayo doon sa deeper topic kung nangyari sa akin. Hindi kayo Ayan. grabe. Umalis ka daw bro, si Satanas, narinig niya yun. Tuloy mo bro. Gusto ko yun. Ang isang nangyari doon. Okay. So pinahintulutan na ni God. Okay? Etong si Satanas naman, ano naman ang ginawa niya? So immediately, nung na-receive niya yung acknowledgement na, sige, you can do this, anong ginawa niya? Immediately umalis. Parang ganun lang. Bigla lang nawala, excited. Excited Siyang gawin yung And the Bible says that he left God's presence and he immediately took away. He immediately did what he's supposed to do. Parang pinigyan na ako ng pagkakataon, parang tumakas ka na, no? Parang yun na pala hinihintay niya. Just say the word, just say the word. And immediately alis na ako dito. Parang ganun pala ang klaro niya. So yun, nung na-receive nga niya yung approval, immediately nawala siya sa presence, immediately kinakalo. Diba? Dahil sa hindi siya ka-excited na Italia kasi gusto na patunayan siya. Gusto siya patunayan. Yes. Sa takper na niya, tignan mo. Yes. Pero ito bro, okay, it's getting serious now. So, ginawa na nga ni Satanas ko yung mga dapat niyang gawin kay Job. Kaya dito natin ka-resti. So, ayun na, one by one, yung mga disasters na nangyari sa times. So, the Bible tells us na maraming nangyari, okay? For example, yung nawala, there's a fire from heaven and it struck all of his ship, okay? And then, hindi pa natatapos yung story na yon, may another person will come and then another balita na naman na okay, may raiders, okay, inatake at na pinatay lahat ng mga Servants, tas tinakay yung camel. So, dire-diretso. Okay, hindi pa tapos, may susunod na namang balita. Hindi pa tapos magsalita yun. Yes. So, if you will be in Job's position, okay, nowadays, Windang tanong bro. actually, okay, mabalitaan mo lang na, okay, yung mga supercars mo, okay, yung mga Bentley mo, yung mga Porsche mo, Lamborghini mo, Magasgasan. diba, magasgasan lang. Ito, far from heaven. Okay. Sasakyan mo na lang, sasakyan mo bro, nadurog, binagsakan ng poste. Diba, parang, ano naman Nagkaroon ng sunod, so nawala lahat ng mga supercars mo. Okay. Tapos, hindi ka pa natatapos bro, may deto na naman. Nasusunog yung bahay mo, ubos So, na. yun, parang ganun. So that's how we interpret it nowadays, just to be related. And then yung pinaka-worst, okay, ito yung pinaka-masakit. Okay, yung sarili mong mga anak ay namatay, di ba? Sa light. Pero yung response ni Job sa mga ganong sakunan, yun ang, I think we can learn a lot from Job's faithfulness. Pero bro, actually, hindi pa nagsisingkin sa akin yun. Di ba, nung nakaraan kita nabutin sa'yo, paano yung nangyari sa'yo kagaya ng nangyari kay Job? Ano ang yung reaction? Ayun na, yun yung sinagot ko. Honestly speaking. Kasi yung Wala yun. ewan ko, ang bigat, ang parang questioning ko siya or ano, Di ba? bilang tao. Sorry, pero yun na hindi talaga yung match. Parang parang kapag sa akin naman nangyari, I don't know what I will do, but siguro masyasyak ako. Then siguro mauuna siguro yung parang pighati sa amin tsaka yung pangawa. Siyempre, nawalan ka ng anak mo. Diba? For you to lose a child, grabe. Diba? Nas lahat ubos, ari-ariya mo, ubos lahat. Parang,
parang wala nang saysay yung ano mo eh, bakit ka pa nabubuhay para lang masasakit, parang gano'n. So, hindi ko rin masasagot as of the moment kung mako-question ko ba si God, pero sobrang bigat ng nangyari. Sobra talaga. Kaya yun nga. So, nung ano ko yun, parang nag-reflect ako sa sarili. So, parang sa akin, kaya ko pa ba? Parang makaibig ko, I don't know. Siya nakakabili. Group of investors ng ito. Kaya ganun na lang siya ipagpanakikitan. Diba? So kayo bro, kung ako just a bad thing sa tatanong saying mo we happy or we reaction. Kapin, and devastating. Kapin. Gano'n. Tumili ka na. Imagine mo pala ang nangyari. Gano'n lang kapatitin. Pero yung response ni Job sobrang different. Parang out of this world sabi mo nga yung bro. Ang klase yung level. So kwento mo nga bro, sa ano natin, sa Instagram na. Ayun nga. So, it's very tragic kung naman yung nangyari kay Job. But the Bible tells us na even after all of those devastating news, loss, death, so he still did not sin. The Bible tells us that he still did not sin. He did not curse God. As what kung naman yung akala ni Satan na nangyari. So hindi nangyari yun. He did not sin and he still worshiped God. Okay? And he acknowledged na yes, everything came from God and everything belongs to God. Parang sinabi niya na yun nga, I came from my mother's womb. yes, it's Naked, I will return naked. The Lord has taken, the Lord give and the Lord's taken away. Blessed the name of the Lord. Yes. Sabi yan sa Job 1:1 po, Joab. Parang grabe, no? Parang pinanganak akong ubad, babalik ako sa Panginoon ng ubad. Ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon din ang babawi. Yes. Papurihan natin ang Panginoon. Parang kung nangyari sa iyo, tas ayun yung maririnig mo. To be honest, I'll be honest, my honest feedback. Kung halimbawa may kakilala ko na ganun yung nangyari, kagaya na kay Job, tas yun yung maririnig ko, parang tingin ko nasiraan na ng ulo. Totoo. I'll be honest. Kasi parang out of this world. Parang di ba dapat ang maging reaction mo muna is magluksa ka, magwala ka, magano ka. Pero that exactly, di ba? Ang nakinabasa ko sa Bible na si kinalbo niya yung sarili niya, winasak niya yung damit niya, tsaka siya yumuko, then he says those words, di ba? Parang kung ikaw isipin mo, di totoo, di ba, bro? Kung ikaw, kung nakikita mo yung tao na yun on that particular day, ano isipin mo? Ay, nasiraan na to ng ulo, di ba? Ganun mga judgmental, di ba? Ay, nasiraan na to ng ulo, hindi na kinahir. Oo, di ba? Parang, yun yan. Kasi meron akong na-share ng kapitbahay namin, nagkakasulog na. Actually, this is I just want to share you. Nangyari sa amin to doon sa Tondo. So, nagkaroon ng malaking sunog. Totoo, sobrang laking sunog. Ang daming bahay na nasunog noon. So, ang nangyari, meron kasi isang Christian doon, which is lolo ko. Kapatid siya ng lolo ko, si Lolo William. So maraming tawang kaluluwa. Ngayon nasusunog ang bahay, siya, ginagawa niya, nagdarasal siya. Sabi niya, Lord, I know that this one, please stop the fire in Jesus' name. So ngayon tinatawagan siya ng mga kapitbahay namin kasi parang, uy, yung nasisira, yung alam mo, nasusunog na yung bahay mo, imit ka pa, parang gano'n. So, doon ko naalala na yung kwento na yon that I heard is, yun pala yung naging basis ng lolo. Kasi Christian siya eh, nagbabasa talaga siya ng Bible. So yun pala yung ginawa niya na, while actually magkatabing bahay kami, so nasunugan din si lolo. Pero ang point ko doon is, nung nasusunog yung bahay niya, for us, nililigtas namin yung mga gamit namin. Kasi Lolo William, dapat, nagdakasal siya. Hindi. So, ganun yung faithfulness na kay Lord, diba? Ibang response ibang reaction ng Christians Towards the... Pamilyar na tayo dito sa istorya na as a Christian, pag may na-encounter tayo so, hindi na natin siya napagkakamatambay. Malalaman na lang yung station na malalim siya sa kapag ba na tayo. Diba, meron pa akong isi-share sa inyo. Nangyayari ngayon sa Senate, diba? Na ako gusto ko si Kiko Bansaga. Napapanood niyo ba siya? Yung out of this world yung sinasabi niya about politics. So, marami siyang sinasabing mga pangalan na pagkakamalan siyang parang may sayang. Pero if you gonna listen to what he is telling, it makes sense.
Matalino siya. Kaya, ganun, di ba ganun yung mundo ngayon, no? Narinig ko din sa ito, bro, na kapag yung mali is nagiging tama, at yung tama ay nagiging mali. So, sa panahon natin ngayon, yung tama, nagmumukhang mali sa paningin natin. Pero yung mali, nagmumukhang normal na sa mga paningin namin. So, doon ko na-realize na, makes sense. Diba, binasabi yun, marami makaka-relate sa atin doon. So, anyhow. So, yun. So, we are going now to our top 5 common questions of the people. So, syempre, madami din mga nakapagbasa na rin ng Book of Job. So, ito yung isa sa mga tanong. So, if Job was faithful, why did God let him suffer so much? Diba? Yan yung mga tanong ng mga tao eh. Bakit daw, kung si Job daw ay, sabi nga, di ba, upright man, bakit daw hinayaan ni Lord na mag-suffer si Job? Ayan. Kahit ako, tanong ko yan. Oo, di ba? Okay. So, okay, sasagutin ko muna. Sige. Okay. Faithful si Job, pero bakit hinayaan na mag-suffer siya? Oo, he is a man of integrity, a righteous man, but still, Kinuha lahat, bro. bakit pa rin nag-suffer? For me kasi, ganito yan, just my idea, okay. Si God is all-knowing. He knows everything, okay. That's why he mentioned na, kilala ko itong si Job, man of integrity to. Kaya gano'n lang niya i-describe siya kay Satan. Kasi nga, alam niya na yung anak niya ay ganito, okay? So, at alam niya kung ano mangyari. He is the Alpha and the Omega, yes. Okay, the beginning and the last. Alam niya kung ano mangyayari. So, knowing that kung ano mangyayari, gano'n siya ka-confident sa pagsabi kay Job na, a righteous man ito, a man of integrity. So, that's why, hinayaan niya rin yung proposal ng kalaban. Okay, hinayaan niya mangyari. Kasi alam niya yung endgame. Okay, alam niya na, okay, mag-go through ito ni Job. And yun nga ang nangyari. In the end, okay, kung mag-fast forward ka sa reading ng Job, malalaman nyo na yes, na napagtagumpayan niya ngayon at ni-rewardan siya ni Lord. Yeah, accordingly, yes. Okay. So, punta tayo doon sa second question natin. So, sabi, would I worship God if everything I love was taken away in one day? Diba? Parang worship ka ba kay Lord? Kung halimbawa, for me, I cannot answer it. Laging ba kasi, how do I say this? Hindi ko alam. May reactions. Probably siya, he's still like that. He's still like that. Yun ang muna siguro sabihin ko. So, kasi ayoko din magsalita ng tapusin. Alam mo yun na sasabihin ko, Bakit hypocrite ka eh. Di ba, hypocrite ka, di ba? Sabihin natin, di ba, na ganito tayo, tapos pagdating na nandun na, di ba? Let's see. You know, Pinagdaanan niya. Tuloy mo. Unang sakuna, hindi pa natatapos na marinig ko sa sakuna, meron na dumating na kami. Walang space. Hindi mo pa nga na-absorb yung intindihan ko ano talaga yung nangyari sa una eh. Pero ikaw bro, sa tingin mo, kung sa'yo nangyari yun, will you worship immediately? hindi ko sure. Mahirap magsalita tapos may something nangyari so hirap talaga. Totoo. I really do agree. Sa punta tayo, parang pahirap yung mga question nyo. Okay, so why does it feel like the innocent suffer while the wicked prosper? Paano to Ano napapanahon, di ba? Bakit daw parang feeling natin, how I feel like the innocent suffer? Bakit yung mga inosente, yun yung mga lumalaban ng patas, yun yung naghihirap, tapos yung mga gumagawa ng masama, yun yung payaman ng payaman. Bakit daw gano'n? Why there's an inequality? Anyone who wants to answer? I don't know. Ikaw, Blitz, ano sa tingin mo? Why? Ako siguro, ako nasasagot dito. Ito yung pinag-uusapan namin kanina ni Derek Erwin. So, shoutout kay Derek Erwin. So, kanina dun sa sakyan, papunta kami dito sa studio. So, sabi ko, na sa panahon ngayon, yun yung nabanggit ko yung about the Proverbs.
yung yung sinabi doon sa Proverbs na dishonest money dwindles while honest money, even it's little, you can save. So parang yung masamang pera is mabilis mauubos. Then yung mga pera na kahit na konti lang o galing sa pinagpadura mo, kahit konti lang may naiipon ka. In other words, dito kasi sa mundo natin, di ba? Si Satan bubulagin ganyan sa pera. Alam mo yung power kasi, 'di ba, sabi mo nga rin bro, 'di ba, na-compare ni God yung sarili niya on the people sa pera pagdating sa kapantay nung halaga, 'di ba? I'm not saying that God is not how to say this, beyond the money, but what I'm saying, sa mga panahon natin ngayon, yung mga tao, mas ginodiyos nila yung pera kasi ginodiyos nila si God, 'di ba? So, kaya yung mga, alam mo yun, di ba, syempre, pag ikaw gumagawa ka ng masama, ang ginagawa ni Satanas, sige, payayamanin pa kita para mas lalong hindi ka maakilala. Kasi, which is totoo. Kasi, di ba, kapag tayo, aminin natin, ako, naging ganun din ako before, na kapag tayo okay everything financially sa ating lahat, hindi tayo masyadong tumatawag kay God. Huwag tayo maging hipokrito. It's still happens. Hindi tayo masyadong tumatawag kay Lord kasi everything is okay eh. Parang nabibili mo, may pangangailangan ka, hindi ka nagkukulang sa kahit ano, hindi ka tumatawag. Pero subukan mo yung nag-struggle ka na. Yung as in wala ka na, diyan ka na mag-uumpisa magdasal. Diyan ka na mag-uumpisa. Kaya, for me, during this world, yung mga innocent are still suffering. Okay? Kasi siguro, it's a way of God na keeping Him, kasi diba sabi nga ni God, gusto ni God, dependent tayo sa Kanya. Na lagi tayong nakadepende sa Kanya. Kaya siguro, yung mga innocent, or yung lumalaban ng parehas, they are still suffering kasi may reason si God. Sabi nga natin, diba, God is in or we cannot answer it, bakit nangyari o bakit hindi. Pero isa lang ang sigurado ako, na kapag minahal natin yung pera, compared to God, technically, we are separated from God kapag sobra-sobra yung pera natin. Sa atin kasi hindi tayo nagdarasal, gumagawa tayo ng masama, hanggang sa minsan, di ba? Sabi nga, the love of money is the root of evil, di ba? So, yung brother doon yung nagsabi sa akin. So, yes. So, punta tayo for the fourth question. Satan, ano sabi dito? If Satan needed God's permission, does that mean nothing bad happens unless God allows it? Parang parang tatay na nabalito nila. Good. Shit. That is needed that solution that ngayon natin that happens and test that. Yan napagit mo kanina na hindi siya nabibigyan ng challenges na hindi makakayan. Teka. Kung mayroon ka ng challenges ngayon, tayo, 100% kakayanin natin yun. Kasi inanaw sa atin na naparisip natin. So yun, in control of so yes, and some Jesus. Be like that, syempre. Kasi mayroon tumatanggap ng challenges, tapos manaling sila kayong sarap. Ay, yun yung mga kapaing desisyon. Mali at hindi. Sagot nila sa challenges na So, para tapusin mo na yung buhay kita. ang iba. Pumunta kang problema. Di ba? Meron ganun eh. Bigyan kita ng problema. Dalawa option mo. Sip ka kay God, o punta ka sa tropa mo, mag-inuman na kayo, kakalimutan niyo yung problema, kung isang kami niya dalis. Diba? Isang mapapasama, isang so, city gapos. That's great. So bro, punta tayo doon sa chapter 2. Diba kanina pinag-usapan natin yung about doon sa Ampere. Yung trials niya. Pero sabi ko nga, diba, on our podcast right now, we're going to discuss about the chapter 1 and the chapter 2. So, ito na yung chapter 3. So, pasok bro for the chapter 2. So chapter 2, something similar from chapter 1, in the continuation to chapter 1. So the chapter 1, Napagtagumpayan natalo. Okay, round 1, talo si 1-0. 1-0. So hindi siguro siya makapaniwala. Okay, hindi siya convinced na, talaga natalo ko. Sige, second round, chapter 2. Chapter 2. Ayan, chapter 2 na. So sa chapter 2, again, pumapasok ko dito yung heavenly realm scene. Okay. So again, nagpunta na naman si Satan sa heavenly courts. And then, eto nga, nagsabi na naman si God kay Satan, have you noticed my son Job? So again, pinpoint niya ulit si Job.
And then he's a man of integrity. Once again, he honored Job, he blessed Job. And then parang sinabi ni God na, nakita mo, kahit na gusto mo siyang saktan at kahit Kinuha mo lahat. O pati mga he's still faithful. Yes. Right? Isang malaking sampal kay Satanas yung bro. So ngayon, nakaisip ngayon ng another, sabi natin another way si Satan kung paano sakaling mag-give up itong si Job. So this time, yung health naman niya. Inalaw na i-touch siya. So again, inalaw ni God na i-touch siya, pero still may limit pa yan. Limit pa din. But don't take his life. Okay, so that means still God's in control. Alam niya kung ano mangyari. Okay? Alam niya na Parang kanap yan, gigil si Satan. Ito, gigil to eh. Teka lang, ako kung gagawin to ha. Parang so ang inalaw niya ngayon na, sige, you can do something about his health, but in the end, do not take his life. Okay? So ganun yung limit natin na siya ni God. And so, anong nangyari? Tapos munod, December in chapter 1, immediately nawala siyang bigla. And then, immediately, in-struck niya ngayon ng boils. Ito ni siya, no? Alam niyo yung bigsa. Sino sa inyo nagkaroon ng bigsa? sakit nun. Sakit nun. Grabe yun. Karong tawag, hindi ka na maano. Nagkaroon ng anong bro sa pilik mata. Hindi, totoo pilik mata, ang sakit talaga. Totoo, nung tumitibok siya, yung nag-iipon siya ng fast, ng nana. Totoo to bro, sinabi ko, Gusto ko nang mamatay. Ayaw ko nang maniway sa source. Isa pa lang. isa lang yun. Okay. Now, consider Job, hindi lang isa. Hindi dalawa. Wala ulo, Hindi hanggang dalawa. paa, di ba? Covered siya. Covered with boils. So, I think, napakasakit nun, bro. Kung sa isa, nasaktan Sa akin gusto ko na magpakamatay, isa pa lang Naalala ko sa akin, ayos ulit natin ba ako? Oo, di ba? Ako rin pa kahit isang with fix lang. Oo. So, grabe yung nangyari kay Job sa chapter 2. Okay, again, yun nga, nagkaroon siya ng maraming boils. And anong ginawa niya? Sinabi sa Bible na ini-scrape niya. Ini-spike kasi broken. Bro, This can shard of pottery. Okay, so talagang tiyatanggal niya yung mga nana. Pero kahit ganun, yung pa lang masakit na. Imagine nyo na yung isang tao na gumagawa niya. Okay, so napakasakit niya. bro, eto ba yung chapter na kung saan kinausap siya ng asawa niya? Na sinabi niyang curse God and die? Oo, kasi bro, Grabe. grabe kasi yung, I mean, hindi ko rin mabiblame yung wife. Okay, the Bible did not talk about too much about the wife. Pero kung sino man yung mga listeners natin ngayon dyan na let's say you're a wife to someone, kung nawala yung mga possessions nyo as magkasama kayo, so considered as one kayo, nawala yung anak nyo, o anong mafe-feel mo as a wife? Kasi nakafocus yung story about Job. But siguro yung wife, nag-grieve din yun. Okay, so, but, paano tinake yun ng babae, yung wife? Okay. So, siguro, the Bible tells us na, ayun nga, sinabi na lang ng wife niya, are you still going to keep your integrity? Why don't you just give up and curse God and die? And die. Diba? So, para kay Job, ay really devastating din yun. Kasi nawalan sa'yo lahat. Tapos yung asawa mo, ganun pa. So, you would expect na somehow, okay, if you have a wife, somehow you will receive some sort of a support, Yes. encouragement, at least to comfort you. But yun yung nakuha niya from his wife. And then, natapos yung round 2, okay, nang still, hindi pa rin nag-give up sa faith si Job. Okay. At saka bro, na ano ko yun yung sinabi niya sa asawa niya, like, you sound like a Foolish. foolish woman, right? Yes. Kaya parang meron eh. So, at pumapasok ng yung mabubuti na paiktaman gawin. How you Yan. yes. Yung bakit, yung pagkabutihan lang ba yung dapat nating kunin sa Panginoon, hindi tayo pwede bigyan ng problema ng Panginoon. Yun kaya siya naging righteous na nawa, parang hindi na naman siya nagkasakalate. So, Yes. Nanalo siya ulit sa round 2. Pero kung iisipin mo yung chapter 2 na yun, hindi lang din ulit basta physical yun. Sobra yung physical, pero nandun din yung emotional na nakakasin. Although nawala nang namatay sa kanya, pero yung sabihin mong yung
yung kaisa-isa na lang na natira sa'yo, which is asawa mo, na dapat sana, yun pa yung mas nakakaintindi. Yung pa yung nagsabi na, i-curse mo na si God, mamatay ka na. Magpakamatay ka na lang. Ganun. Nasa chapter 2, din pa yung mga kaibigan. Nasa chapter 3. Chapter 3. So, yung miserable comforter. So, dun nga nag-umpisa kaya if you're going to the next topic, so ating next episode, so, i-discuss natin Yung mga kaibigan niya ngayon. yung mga kaibigan niya. Di ba? Actually, no, nakita niyo, di ba? Chapter 1 and 2 pa lang tayo, pero grabe, di ba? Ang dami nang nire-reveal kagad ni Lord sa atin ng mga lessons, no? So, hindi ko rin namamalayan, sobrang haba na nung pala, di ba? So, anyhow, so yun yung ano ko. Ikaw, bro, ano reaction nyo? For example, you are there on that particular situation. Kahit yung Marinig ko sa asawa mo, sabihin sa'yo, mamatay ka na, parang curse mo na si God, then you die, parang honestly, kahit either job or asawa man ako man yung asawa, hindi ko pa rin mag-blame yung asawa yung sa mga nangyayari sa kanila. So, kagaya nga sa atin, hindi natin alam kung ano yung magiging reaction natin sa nangyayari yun. yes. So, siguro, ito yung reaction ng asawa rin. Pero si Job, iba yung reaction niya. Kung sa atin man nangyari yun, sabi nga natin, hindi natin as that kuhan from ending natin. Yes. Actually, yun na. Hirap isipin kung ikinagdaan that both ng mag-asawa. Totoo. Kasi di pa yung asawa, sir. Asawa. The one that said, fight mo siya. Pero doon nga sa ano, dito represent to human being. Diba? May nga yung kindness at pagkagulat. So, ayun yung pagkagat ng asawa na ito yung pagkagat. So, stay pa rin sito. Dahil mga asawa na parang sa chapter 1, hindi siya nabanggit on what. Ay, sa chapter 2, din makamang asawa na natin. So, pa mo na yan. Ang mag-guide mo. So ngayon, chapter 1 and 2 pa lang yung pinag-usapan natin. Pero parang kayo ko na din matapos, bro. Pwede ba tayo chapter 3 na kayo? Agigil pa yung mga kaibigan ko. Gigil din ako dun eh. Bagay, i-reserve nyo na yung mga yan, bro. Pero let's go ahead and discuss now the key takeaways for this lesson that we had for the chapter 1 and chapter 2. So, di ba, sabi ko nga, di ba, kay isa sa mga natutunan mo talaga kay Job, the endurance, yung endurance in suffering, grabe yung kahit ako natutunan ko talaga na kahit ano pa ng problema ang magdadaanan, I know that God is with me. Kailangan huwag kong i-give up si God at the end of the day. And He will not allow it for that kung walang purpose yun. And I know that sabi nga din ni Job, di ba, para si Lord ang nagbigay, si Lord din ang may karapat bumawi, di ba? So, blessed the name of the Lord. Kung ano man yung meron ako, itanganak akong hubad, babalik ako ng hubad. Kung ano yung binigay ng Panginoon, babawi ng Panginoon, papurihan natin ng Panginoon. So, yun yung pinakatumatak sa akin sa religion. How about you guys? Ano yung mga key takeaways you do sa chapter 1? For me, yung takeaway ko dito, bro, pag dito po pasok yung verse na, trust in the Lord with all your heart. Say, lean not in your own understanding. Okay? Kasi in every trials, every challenges that we face, sometimes hindi natin nakikinig, bakit nangyari? Yun yung question, bakit nangyari sa atin ito? So, dami nakikita kong masama. For example, bakit nangyari sa atin ito? It's all because, hindi mo nga nakikita pa yung complete picture. But God knows everything. Okay? So, do not trust on your own understanding. You need to submit it to God. Kasi si God lang nakakanta ng buong picture din. For example, yung nangyari kay Job, di ba? Si Job naman, hindi niya alam kung ano yung story behind that, kung bakit ay nangyayari sa kanya. But God knows, right? Because of you see what's happening. Meron silang pag-uusap ni Satanas That is to prove to Satan na talagang itong si Job, alam ko ang integrity nito, ibang klase, ibang level. So, ganun yung pala yung purpose, kumbaga. So, para sa atin, especially for those of you who are listening, if you are going through some difficult times, some battles of some sort, know that God is giving control. You need to put your trust in God alone. Kasi hindi natin alam yung mga nangyayari. We don't understand it completely, but God wills. And in the end, God will reward our perseverance. Yeah? So, yun. That's my takeaway po. Ikaw, bro, Angelo, any key takeaways? Yes, sa akin, hindi lang kita take away.
or so simula nung nabasa ko yung ano ni Zoran, sobrang nag-change yung perspective ng sa mga kaibigan. Hindi lang sa inside moment, but kahit na sa trabaho. So, kagaya na yung testimony ko, di ko, na instead na nagkakaroon ako ng pag iniisip ko na may problema ako sa trabaho, iniisip ko, napakaliit na ito para sa lahat na dinanas nito. Ano ba yung pinoproblema ko na hindi kayang sobrigan? Amen. So, bumabalik ako lagi kay God na God help me on this. So, alam ko na problema to ngayon na binigay ni God na kaya-kaya ko ito. So, faith. Yun yung lagi kong nagiging ano rin sa mga yes. Amen. Panapaka natin doon. Kaya tayo. Ganda na. How about you, bro? Ayun, siguro, yung kanina nabanggit ko, ipapabapos na lang din. Hindi lahat ng advices are paying. Hindi lahat ng advices nakakabuti sa'yo. Meron tayong mga matatanggap na advice na mas mapapasama ka pa doon sa magiging reaction doon sa tanong gusto natin. So yun, lagi lang mag-depende kay God. Bilang tao, malalaman natin sa sarili natin yan eh. And nandiyan si Bible, nandiyan yung mga fellow brother natin sana malapit kay God. Meron kasi tayong mga kaibigan, di ba, na alam naman natin na malapit tayo dyan. So, wala tayo humingi ng tulong doon. Along with him. So, sa sarili mo na rin, read the Bible, the pets. Look, tingnan mo, ito, si Job, nabasa natin. Ang ganda nung sinabi ni bro, na kinocompare niya yung mga challenges niya sa mga regular things. Compared with sa kay Job na napakaliit talaga. Yes. Di ba? Parang basic. So, ayun po. So anyhow, I think, this job, Book of Job really reveals us a lot of things. At ganun din sa mga viewers and listeners natin. Kaya sa mga hindi pa nakakabasa ng Job, so available itan 24/7. If you're free, just read it and mag-pray kayo to God before reading the Bible. And to give you wisdom para mas maintindihan niyo yung gustong sabihin ni Lord. Kasi meron pa din kayong mga key takeaways and i-reveal sa inyo sila. But anyhow, it was really a good discussion, mga bros and Ironmans. Maraming salamat for today's discussion. Actually, nag-enjoy ako. Medyo overtime na tayo. Pero hindi ko na malayan yun because I enjoyed the conversation. It's too natural. It's really, alam kong si God is in our center right now. At doon kanina bago tayo nag-umpisa that prayer, I know that God is with us right now. And I hope that He will use this platform, especially the Ironman, to say the words to the Lord, to the world, and doon sa mga nakikinig sa amin na sa mga problema nyo na tatahagin, kung mababasa nyo yung ni Job, marami kayong matututunan siya. Kaya mas mahalaga yung manood kayo ng mga ganitong klaseng video kasi this is not all about talking nonsense, but this will give you an inspirations, encouragements, and tips on how you're going to face the real life. So again, guys, maraming salamat, Ironman. So I'm inviting everyone to watch our next episode for every Wednesday. Actually, every Wednesday na si Ironman, di ba? So umpisahan na natin ito hanggang magkaroon tayo Season 2, Season 3, Season 4, Season 5. So hindi tayo magsasawa, na hanggat nandito ang Lord, then we are going to continue this Ironman. So again, maraming salamat sa mga nanood, nag-comment at sumusubaybay sa amin here in the Ironman. And again, bro, My name is Angelo. This is Don. my name is Dexter, And this is Angelito. and we are the Ironman! See you guys! Bye-bye!